Wala nakikitang paggalaw sa presyo ng mga produktong pang-agrikultura ang Department of Agriculture hanggang matapos ang taon. Ito ay matapos ang price inspection ng Department of Agriculture. Ang detalye sa report ni Vel Custodio. Galing pang Marilao, Bulacan si Ernesto at sinulit na niya ang pagkakataong pumunta sa Balintawak Public Market para mamili ng pansahog sa Noche Buena. Mas mura naman ngayon kasi sa lugar namin mas medyo mataas. Sa Marilao mataas. Ay, tumayo pa kayo dito? Opo, kasi namasyal kami dito sa ko kaya nabili na ako pang mga 340 mapata. Bali 50 ang dagdag kasi 290 lang dito. Kaya yung buto-buto 300 doon dito 270. Kaya maramihan na Kaya marami na baka umabot na bagong taon to. Dumayo rin si Marina sa nasabing palengke dahil mas mura raw ang mga bilihin dito. Valenzuela. Okay. So doon po mga magkano po ang halimbawa itong baboy na bilhin niyo po? 370. Tapos dito po magkano lang? 270. Maganda kung may oras pa ang ating mga mamimili, since ang Balintawak Market ay hindi lang naman wholesale, pati retail din, pwede naman po silang dumiretso dito kung talagang gusto po nila makatipid. Ayon sa Department of Agriculture, inaasahang stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang sa matapos ang taon. Batay sa isinagawang Joint Price and Supply Inspection ng ahensya sa Balintawak Public Market, sumusunod sa maximum suggested retail price ang mga retailers ng karneng baboy na 290 pesos lang sa kasim at pige, habang 340 hanggang 360 pesos per kilo lang ang liempo. Mura rin ang manok na nasa 140 hanggang 165 pesos lang. Uso rin ang inihaw na isda sa handaan. Mabibili ang bangus ng 190 hanggang 220 pesos. Ang nakita natin sa sibuyas, halos lahat po compliant no, dun sa ating 120 na white onions and 150 na red onions na imported. Meron lang po tayong isa na sinervan po ng ating notice to explain. Although sinasabi niya local daw po yun, pero mukha pong may pagdududa kami na local yun dahil nga po medyo matumal na ang supply natin ng local na sibuyas. Mukha po kasi siyang imported eh. Usually ba, anong itsura ba ng mga local? Yung ganito, medium size. Pero mas maganda pa yung pagkakatuyo. Talagang alam mo na yung itsura niya, hindi ganito ka-light. So batay po sa itsura, imported siya. Mukha siyang imported. Ipapasuri ng DA ang ilang pirasong sibuyas mula sa nasabing pwesto para maberipika kung ito ay local o imported. Pero pag-amin ng may-ari ng pwesto sa PTV News Team, imported ang mga sibuyas. Kasi ang kuha ko niyan sa India na yan, 1,280. Binibenta ko na lang ng 160, 140. Bali magkano po ang kita niyo po? Wala po, lugi na po. Depensa naman niya sa hindi pagsunod sa MSRP. Kasi po ma'am, nabutan ng pagka bumaba yung gulay eh. Ito mataas pa nung nakuha ko, 1,280 ang isang bag. Eh ngayon na, 700, 600 na lang. Okay, so yung mga susunod yung pong kuha, mababa? Oo po. Kaya pinapaubos na lang namin kahit lugi na. Ang unang-unang hakbang na gagawin namin bilang isang market administrator, bibigyan po namin sila ng kaulang pag-uusap kung bakit mataas ang kanilang mga presyo. Ganun pa man, kung sila po ay hindi susunod, i-endorse po namin sila sa pamunuan ng business registration para i-revoke po ang kanilang mga lisensya. Samantala, may ilan ang sumagot sa notice to explain na inisyu ng DA sa ilang mga pwesto ng palengke sa Metro Manila na ininspeksyon ng ahensya noong nakaraang linggo. Pero ayon kay Assistant Secretary Guevara, hindi pa rin malinaw ang sagot ng ilan sa mga retailers kung saan ang eksaktong lugar na pinagkukunan nila at kung sino ang distributors o middleman. Kaya naman nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa mga market masters at local government units para matunton ang middleman at malaman kung magkano kinukuha ang mga sibuyas at karneng baboy na hindi nakasunod sa MSRP. Target naman ng DA na magtayo ng food hubs para sa mas maraming opsyon ng mga secondary markets na humango sa mas mura at mas malapit na bagsakan. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.